Yun, magandang umaga sa inyo mga ka-Johnny. Alright, at welcome na naman po sa bagong videos natin na gagawin dito sa ating Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So sana nasa buti ko yung kalagayan ngayon. At sa mga newbies po, please pakisubscribe po, like, share, hit yung notification bell para updated po ko sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending. So naalala ko na meron nagtanong sa akin kung bakit nakakapag text daw sa iba't ibang mga number na gayon may SIM registration naman daw tayo, no, na batas. Kahit man ako nagtaka yun, no? May SIM registration pero ang daming number na lumalabas na hindi naman registered, das iba, minsan parang pangalan na kung sino. Kung papansin nyo, diba may mga iba-iba mga number, mga spams, may mga kahit sa email, mga gumagamit ng mga numbers nila na hindi ako sure kung saan nagmumula. Ang dami. So yun, legit na-confirma na yung mga SIM card pala na ginagamit talaga ng mga OLA is nanggagaling pala sa Pogo. Yung source nila is yung sa mga SIM card na nasa Pogo. Kaya pala sabi sa amin doon sa pagpunta namin sa PNP Anti-Cybercrime, no, sa mass filing, in-explain sa amin ng Anti-Cybercrime chief na kahit sila hirap dahil parang may something na ginagamit silang aparato o system generated ng mga makina na hindi basta-basta na kitrace. And then yun nga, tulad ito, pakita ko sa inyo kung bakit ko sinasabi ito, itong balitang ito. Libo-libo mga SIM card ang nakukumpiska nila. Hunyo na nakaraan doon sa recess ang Pogo sa Las Piñas ng pasisandang libong piraso ng mga unregistered SIM ang nakumpiska. Ayon sa PAOK source ng mga SIM na ginagamit sa mga text scam ang mga Pogo Hub. Dito raw bumibili ng mga SIM ang mga nasa likod ng mga harassment, halimbawa ng mga online na pautang. Alam nila, nagsasara na yung mga Pogo. So yan na, diba? Yung SIM card na ginagamit ng mga OLA ay ang kinukuhanan nila is yung Pogo. Kaya yung gawain ng OLA, kaya ganyan na nanghaharas, nagbabanta dahil hindi sila basta-basta matitrace. Yun ang pagkakasabi. Kumbaga, illegal na nga yung pinagmumulan, siyempre illegal din yung gagawa. Diba? Kaya nga, minsan kahit gamitan natin ng mga apps na sinasabi nila, yung mga, ewan ko naman, mga call apps ba yan? Something parang host call ba yun? Ako, tataka ko ba't naniniwala doon? Totoo lang hindi ako naninira ng isang apps. Tataka ko bakit naniniwala doon. Ang mga number na ginagamit ng mga yan, iba-iba yan. Hindi yan basta-basta. Napansin ko kasi, nung minsan may dinownload akong isa, hindi yata ako, basta something na related sa mga ganong klase ng mga systems. Nagpa-deliver ako. May pa-deliver ako. Then may tumawag ng number. Nagulat ako, ang pangalan sa number niya is parang Sergeant SPO Professor. Basta may pagka-police yung pangalan. Pero ang tiligan ko yung tumatawag, delivery rider. Kaya ako doon sa inyo ng mga apps na gamitin nyo para malaman nyo kung sino yung mga tumatawag ng mga OLA. I highly doubt. No? Ito ang iniwala doon. Walang apps na makakaano ron. Maliban na lang kung siguro kung nasa mga ahensya ng gobyerno kayo mayroong mga high technology na maaaring makatrace din sa mga number na ginagamit nila. Kaya ako, may nagsasabi nga sa akin, dapat gira ako nagsasabi ko ng apps na pwede gamitin para malaman kung sino yung mga tumawag ko, ang mga OLA yung tumatawag. Hindi ako nag-ano noon, pang ano lang yan pang ewan ko lang yan Nabilib ako doon sa reviewer na pinopromote yan, ewan ko. Nag-iisip pa talaga siya o para na makakuha ng views, no? Kasi ako talaga, pumunta kasi kami sa PNP, kaya naintindihan ko kung bakit ganun hirap sila. Dahil sa mga number na hindi agad-agad nakitrace. Di ba? Biruin mo, tatawag pa sila sa kung saan, magtitrace pa yan. Tamo, hirap sila na makadami ng mga nare-read. Pero ngayon, dahil nga medyo high-tech na rin sila, sunod-sunod na yung mga nagiging rin sa Pogo. Kaya nga, sigurado, dahil sa pagkakabanggit doon sa balitang yon, talagang baka isunod na talaga yung mga illegal na OLA na yan. Pero siguro ang uunahin nila dyan yung mga nangaharas. Tapos kung iimbestigahan man yung ibang mga OLA, CSEC na bahala ron. Kung iba bang OLA mataas ang interest, yan, medyo number 1 na problema. Di ba yung matataas ang interest? Tapos yung mga SIM card, syempre dahil nga matitrace yan, malalaman kung saan pabagsak yan, kung ano yung mga mostly, pero parang mostly ginagamit ng mga OLA is yung isang cell site lang na madalas gamitin Globe Napansin ko lang kaya lagi kasi number 7 yung ano. Tapos basta something na nasa Globe, no? Parang ang dali yatang
maka-access ng registration or something, maka-access ng mga false information siguro dahil doon. Pero inaayos naman siguro nila yung system kasi nga lapses in it tsaka mga loops no ng mga ating SIM registration. Kaya yun medyo para sa akin okay na balita yun na patunayan na talaga ng ang Pogo at ang Ola ay iisa yung galawan. Pero ito kasi yung Pogo kasi nagki-create ng money through illegal. And then si Ola kasi is nire-register muna nila yung kanilang negosyo para magmukhang legal at legit. Diyan, no? Kasi si Pogo kay Pagcor yan siyempre dahil sa isa lang pinanggagalingan, alam na ibig sabihin nun. Illegal yung mga galawan nila. Alam nila yung mga illegal activities na ginagawa nila. Sana naintindihan ninyo yung ibig ko sabihin na parehas illegal pero magkaiba yung mga ahensyang ginagalawan nila. Pero syempre, same routine, harassments, scams. Kaya nga po sakali may mga tatawag sa inyo na kung ano na di nyo alam, huwag nyo nalang sagutin. No? Kasi lalo na kung may mga utang sa Ola, pag hindi kayo nakabad, automatic harassments na yan automatic gugulhin niyo yung contacts mo kaya huwag kayong basta-basta allowed ng allowed. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kayo pwedeng basta-basta sabihin nyo na makikiusap kasi kahit anong pakiusap ninyo, harassment na ang sasagot sa inyo yan. Pag na-replyan nyo yan, hindi kayo papansin na nakikiusap yun na pwede bang ganito sa pecho sabi pa siya, ito yung due date, ito yung pag-uusapan ng taas mo na bahay kasi ganito, tapos wala ka palang pera, mangungutang ka, diba? May stress lang kayo. Imbis na ma-relax yung utak nyo na makapagbayad kayo ng maayos, wala. Kaso operan kayo ng ibang number niyan, diba? Ibang Ola number na may style nun. Pagkakatawa, ibang number na may gagamit, pero since same lang din yan, same Ola lang din yan. Kaya kung magtataka kayo, bakit may Ola na text sa'yo, hindi ka naman nag-a-apply doon, pero ina-alok ka. Isang company lang yan. Pag kunwari si Peso Pay, di ba? Yung mga kakapatid, si Peso Pay, tapos hindi ka nakapagbayad sa kanya, may magte-text sa'yo, ibang number na naman. Si Quickla yan. Kumari si Muka yan. Pero isang company kasi sila, kaya ngayon sinasabi ng mga sister companies sa mga Ola, talaga magkakapatid dyan. Kaya yung mga number na ginagamit nilang yan. Pero yung mga iba, yung like sa Billy, sa Tala, legit na mga number na ginagamit nila yan, tsaka sa mga customer service nila. Kaya para sa akin, hindi ko naman dapat idama yung mga legit naman na nagbibigay ng, hindi naman ganun kalaking interest. Tamang interest na siguro para sa kanila. Kasi home credit nga na malaking interest, di ba? Pinapayagan Pero siyempre, minsan abuso yung ibang agent na talagang makulit. Yun. Pero yung mga number na ginagamit ng mga home credit, ng Ion, ng mga hindi yan kasama sa Pogo. Talaga legit ng mga number ginagamit nila yan. Unlike din sa mga nahihiraman nyo, okay, peso, something like that. Example ko lang isa peso, yan, example ko lang. Yung mga mostly talaga nang haharas at mga tumatawag sa mga contact reference nyo na hindi nyo na binibigay. So yun, napatunayan natin na ang source ng mga Ola sa mga number nila is mismo sa Pogo kinukuha. Ayun, sana napigyan ko kayo ng ideya. At dapat nung nakaraan ko pa ito ginawa, kaso nga lang, tinamad ako mag-screen record. Nasakit kasi ng ulo ko, medyo pagod sa trabaho. Kaya, pasensya na kung hindi ko kayo nasasagot sa mga comment section ngayon. Talagang busy ako. Baga gigising Tapos, maghapon trabaho. Kaya pag sa bahay, pagod. Ay doon makapag-reply. Hindi maganda yung kondisyon ng katawan ko dahil sa bago-bagong panahon. So, yun, sana naintindihan niyo po sana ako. At marami po salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa aking channel. At please always support my channel. At pati rin sa ibang channel na mga friends natin dyan. Maraming po salamat. Ito ang lingkod ka dyan, yung Johnny TV, ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang Ola.